It's showtime! Magkakaroon nga ba ng MediaCon ngayong Sabado? Mapapanood na kaya sa Jimmy 7 sa Lunes? March 20, 2024, mainit na tinutukan ngayon sa social media ang pasabog na mapapanood na raw ang It's Showtime sa Jimmy 7 ngayong Lunes. Magkakaroon daw ng MediaCon na magaganap na rin sa Sabado. Yan ang pasabog ngayon sa social media kung saan marami sa mga netizens ang excited na sa pasabog na ito. Ayon pa ng mga netizens, kung matutuloy na ngayong Lunes ang pagpapalabas ng It's Showtime, ang noon time program ng ABS-CBN na mapapanood na sa Jimmy 7 ay isang pasabog ito para sa lahat. Ayon pa sa chika, planchado na raw ang plano sa bagong tahanan ng It's Showtime kung saan mapapanood sa main channel ng Jimmy 7. Kapalit raw ito sa tahanang pinakamasaya na nagtapos noong nakaraang linggo. Marami pa sa mga netizens ang nagsabing isang oportunidad ito para sa mga kapamilya at kapuso viewers na mapapanood na ang kanilang kapuso stars at kapamilya stars. Ano naman kaya ang pasabog para sa kanilang main production para sa pagsisimula ng ABS-CBN at kapuso collaboration? Ano naman kaya ang masabi ng mga netizens tungkol dito? Samantala, marami sa mga netizens ang nagtataka kung bakit missing in action ng kapamilya actress na si Andrea Brillantes sa ginanap na Star Magical Prom 2024. Ito ang napag-usapan ng komedyante at talent manager na si OG Diaz kasama sina Mama Loy at Marina sa latest episode ng Showbiz Update noong March 17. Naitanong kasi ni Mama Loy kay OG Diaz kung totoo nga ba ang chikang inisnab ni Andrea ang nasabing prom. Dapat raw ay lilipad ang aktres patungong Amerika na kasabayan ng Star Magical Prom. Samantala, wala pa namang inilabas na pahayag ang kapamilya star ukol sa pag-absent sa Star Magical Prom 2024. Sa kabilang banda naman, muling gumawa ng madamdamin at tagos sa pusong tula si Andy Eigenman para sa namayapan niyang inang si Jacqueline Jose. Siguradong miss na ni Andy Eigenman ang kanyang nanay makalipas ang ilang linggong mula nang ito'y namamaalam. Hindi naman kasi talaga madali ang pinagdaraanan ng mga naulila ng mga mahal nila sa buhay. Nag-post ng throwback photo sa Instagram ang dating aktres at celebrity mom kasama si Jacqueline Jose na kuha sa isang dalampasigan. Sa caption, ibinahagi ni Andy Eigenman kung paano siya minomotivate ng kanyang nanay sa bawat bagay na ginagawa niya at kasabay ng walang sawang paggabay noong nabubuhay pa ang aktres. Nauna rito, nag-compose rin ng tula si Andy Eigenman para sa isang aktres kung saan nangako siyang i-treasure niya forever treasure ang kanilang memories together. Pumanaw si Jacqueline Jose o Mary Jane Gok sa tunay na buhay dahil sa heart attack noong March 2 sa edad na 60. Halos lahat ng celebrities na nagmamahal at nakatrabaho ni Jacqueline Jose ay dumalaw at nagbigay pugay sa kanyang burol sa Arlington Memorial Chapels sa Araneta Avenue, Quezon City. Ilan sa mga ito ay sina Alden Richards, Bong Revilla, Dingdong Dantes, Jake Ejercito, Barbie Forteza, Andrea Torres, Gina Alahar, Gladys Reyes, Dominic Zapata, Ina Filio at marami pang iba. Samantala, may binitawang pangako naman ang kapamilya actress at TV host na si Kim Chiu para sa kanyang leading man na si Paolo Avellino. Muli ngang magtatambal ang Kim Pao sa Pinoy version ng hit Korean romantic comedy series na What's Wrong with Secretary Kim. At ngayon pa lang ay talagang abangers na ang kanilang mga fans at supporters. Bilang bahagi ng kanilang promo at nag-guest sina Kim at Paolo sa It's Showtime kung saan may pasample pa silang production number na talagang ikinatuwa ng manunood. Natanong sina Kim at Paolo ng mga co-host ng aktres sa noon time show kung ano ang masabi nila sa muling pagtatambal sa isang teleserye. Samantala, umaapaw na kilig at tatak Pinoy talaga ang ibinida ni Kim at Paolo sa local adaptation ng K-drama na What's Wrong with Secretary Kim na eksklusibong mapapanood na ngayon sa View. Ibinahagi ni Kim Chiu na makaka-relate ng mga manonood sa View original adaptation dahil ipapakita rito ang kultura ng mga Pinoy. Ipinamalas rin ng Kim Pao ang kanilang pangmalakasang chemistry dahil siksik
siksik sa kilig at good vibes ang mapapanood sa kauna-unahan nilang romantic comedy serye bilang ang kanilang mga karakter na sina Secretary Kim at Brandon Manansala Castillo. Mula sa direksyon ni Chad V. Vidanes, sinusundan ng What's Wrong with Secretary Kim ang kwento ng mahusay na sekretarya na si Secretary Kim, ang perpekto niyang boss na si BMC. Unti-unti nilang madidiscover na in love sila sa isa't isa nang biglang mag-resign si Secretary Kim mula sa kanyang posisyon. Kasama rin sa serye sina Jake Cuenca, Janice Dibile, Romnick Sarmenta, Angeline Quinto, Pipe Herrera, Franco Laurel, GC Alcantara, Kauri Oinoma, Jillian Vicencio at marami pang iba. Sa kabilang banda naman, mukhang malaki ang tsansa na magkakaroon ng comeback ang pag-iibigan ni Miles Ocampo at Elijah Canlas. Nitong Lunes, March 18, nausisa ang Itbulaga host sa kanyang panayam sa Frontline Pilipinas tungkol sa naging bakasyon niya sa Hong Kong kamakailan. Ngunit tila wala siyang kawala sa kasunod na tanong ni MG Felipe kung saan tinanong kung nagkabalikan na nga ba sila ng aktor. Bagamat walang pag-amin, tila align naman ang mga pahayag ng TV host actress sa naunang interview ni Elijah sa Kapamilya Showbiz reporter na si MG Felipe. Noong March 12, nakausap ng ex-boyfriend ni Miles si MG Felipe kung saan natanong siya rito kung kasama ba sa kanyang goal ngayong taon ang maghanap ng bagong pag-ibig. Noong November 2023, nang aminin ni Elijah sa interview sa kanya ng ABS-CBN News na hiwalay na sila ng dalaga. Ngunit sa kabila ng kanilang paghiwalay ay nananatiling magkaibigan at may komunikasyon sa isa't isa sina Miles Ocampo at Elijah Canlas. Sa katunayan, spotted na magkasama ang dalawa sa nagdaang birthday party ni Min Mendoza. Dahil dito, umingay ang chika na baka unti-unting inaayos ng dalawa ang kanilang relasyon. Samantala, tuloy pa rin ang komunikasyon at ang pagkikita ng mga host at staff ng tahanang Pinakamasaya at ilang miyembro ng pamilya Halos Host ang may-ari ng Tape Incorporated at producer na nagsarang noontime show. Ayon sa isa sa mga host ng programa na si Paulo Contes, hindi na iyon mababago dahil sa magandang relasyong nabuo nila sa loob ng halos 9 na buwang pagsama nila sa dating noontime show. Opisyal na nagwakas ang broadcast ng tahanang Pinakamasaya noong March 7, 2024. Bukod kay Paulo, ang iba pang host ng tahanang Pinakamasaya ay sina Isko Moreno, Bitong Sumaya, Buvoy Villar, Glyza De Castro at marami pang iba. Ganito rin ang sinabi ng legal counsel ng Tape Incorporated na si Abraham Gordoque nang nakapanayam ng isang press. Samantala, kinumpirma ni Dingdong Dantes na pagkatapos ng blockbuster movie na Rewind kung saan nakaparehan niya ang asawang si Marian Rivera, may kasunod na movie na ang kapuso actor para Star Cinema, ang movie arm ng Kapamilya Network. Hindi man nagbigay ng mga detalye sa upcoming project, hindi may tago ni Dingdong Dantes ang excitement na ang makakasama niya rito ay ang bitiranang aktres sa ABS-CBN na si Charo Santos. Ayon kay Dingdong Dantes, matagal na niyang pangarap na makasama si Ma'am Charo sa isang pelikula. Kinumpirma ni Dingdong na gaya ng Rewind, co-producer din siya ng pelikula nila ni Charo Santos. Ayon pa sa kapuso actor at TV host, sila talaga ni Charo ang original cast ng pelikulang ito at pre-pandemic pa na nabuo ang konsepto ng proyekto. Pero ngayon ay nakatagda na raw nilang simulan ang shooting ng pelikula. Dahil naging blockbuster ang Rewind at nangunguna sa takilya sa nakaraang Metro Manila Film Festival 2023, marami ang nag-abang kung isali ba sa Metro Manila Film Festival ngayong taon ang pelikula ni Dingdong at Charo. Saan ni Dingdong Dantes, kahit naman yung ginawa nila ang Rewind, hindi nila talaga intended na merong nagbabago. 2 buwan nang natapos ang showing sa mga sinihan ng Rewind, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Dingdong Dantes sa tagumpay na tinanggap ng pelikula nila ni Marian. Samantala, matagal nang magkaibigan sina Paulo Abilino at Jake Cuenca, pero ngayon lang sila nabigyan ng chance na magkasama sa trabaho. Sila ang magiging leading man ni Kim Chiu sa Pinoy version ng hit Korean romantic comedy series na What's Wrong with Secretary Kim. Gaganap na magkapatid sina Paulo at Jake na magiging magkaribal eventually. Tuwang-tuwa ang mag-best friend nang inoffer sa kanila ang nasabing project dahil for the first time nga ay magsama sila sa isang acting project na malayong malayo sa mga nagawa nilang teleserye. Puring-puri naman ni Paulo Abilino si Jake Cuenca dahil bukod sa given na ang kanyang galing sa pag-arte, napaka-professional din daw ng kanyang best friend. Napapanood na ang What's Wrong with Secretary Kim noong March 18 sa View Philippines. Kasama rin dito
nito sina Janice de Belen, Romnick Sarmenta, Jillian Vicencio at marami pang iba. Samantala, hindi makakalimutan ni Barbie Forteza ang naging experience niya working with the national artist Nora Honor. For life na raw iti-treasure ng kapuso primetime princess ang lahat na natutunan at na-discover niya tungkol sa nagisang superstar na si Ate Guy. Inalala ni Barbie Forteza ang ilan sa mga nagmarkang eksena nila ni Nora Honor sa ginawa nilang indie movie noong 2016 na Tuos, kung saan gumanap silang maglola. Kinarir na ng girlfriend ni Jack Roberto ang paghahanda sa bago niyang teleserye, ang historical action drama na Pulang Araw, kasama ang leading man niyang si David Licauco at sina Sanya Lopez at Asia's multimedia star Alden Richards. Excited na rin siya para sa Sparkle Goes to Canada tour kasama sina David, Ruru Madrid, Bianca Umali at marami pang kapuso artist. Magaganap ang unang araw ng Sparkle Goes to Canada sa April 5, 2024 sa Southview Alliance Church, Calgary, Canada. Nasusundan ng isa pa sa April 7 sa Toronto Pavilion, Toronto, Canada. Samantala, totoong magpapaalam na ang OPM legend na si Gary Valenciano, pero yan ay sa pag-perform lamang sa mga big venue at hindi sa kanyang singing career. Pero bago nga siya tuluyang tumigil sa pagkakaroon ng mga concert sa mga naglalakihang concert arena sa bansa, meron pa siyang huling hirit na sorpresa para sa lahat ng kanyang fans at supporters. Iyan ay mangyari sa kanyang upcoming project na pinamagatang Pure Energy One Last Time na magaganap na sa SM Mall of Asia Arena sa April 26 at 27. Marami ang na-excite na sa announcement na ito ni Gary Valenciano na 4 na dekada nang namamayagpag sa entertainment industry. Sa nakalipas na 4, nananatili siyang aktibo sa asap natin tuwing linggo ng tanghali bilang isang mentor, naging judge at coach ng 12-time Awit Awards Best Male Recording Artist recipient sa X Factor Philippines, Your Face Sounds Familiar, It's Showtime's Tawag ng Tanghalan at Idol Philippines, kung saan isa siya sa mga judges ngayong 2024. Kaya naman, marami nagtatanong kung bakit siya mag-step back. Simple lamang sagot ni Gary Valenciano, "Hi, goodbye, ang Pure Energy One Last Time." Ito ang transition niya sa kabila ng resistance mula sa kanyang team. Siya ay nagdesisyon. Mamarkahan di umano ng concert series na ito ang huling bisis na magtatangal siya ng concert sa ganito kalaki dahil gusto niyang ibalik ang biyaya sa may maliit na venues at sa mga fundraiser. Marami na rin pinagdaan ng laban ng OPM icon sa kanyang kalusugan, gaya ng kanyang 45 years na laban ng type 1 diabetes, isang heart bypass surgery at ang kakatapos lamang ng angioplasty kung saan nilagyan siya ng 2 stent sa kanyang heart artery noong February 3. Naisip niya na baka kailangan niya ng less stressful activities. Ngunit sinabi ng kanyang cardiologist na si Dr. Enrique, pwedeng-pwede pa rin humataw si Gary Valenciano habang sinabi niya na you have a brand new heart. Isang linggo matapos ang kanyang operasyon sa puso, sumasayaw at nagtatalon si Gary Valenciano kasama ang 2,500 fans sa Southridge. Samantala, maraming aabangan ng fans sa manonood ng Pure Energy One Last Time with stage direction ni Paulo Valenciano, ang musical direction ni Mon Faustino. Samantala, kung itinuloy ng award-winning OPM artist na si Ronnie Liang ang pagtitraining sa South Korea, baka isa na rin siyang sikat na K-pop idol ngayon. Nag-audition din kasi noon si Ronnie para maging bahagi ng isang boy band na isasabak sa matinding training sa Korea na tatagal ng 1 taon. Kwento pa ni Ronnie Liang nang makatsikahan ng isang press at ilan pang members ng showbiz press recently, may paghinayang din siyang nararamdaman kahit paano na hindi niya ito itinuloy. Ang isa sa naging problema ni Ronnie that time ay kailangan pa niyang magstay sa Korea ng hanggang 3 taon para sa training ng mga makapasang talents. Isa sa pinagkakabalahan ngayon ni Ronnie Liang, bukod sa pagganap ng kanyang mga tungkulin bilang Army Reservist at sa patuloy niyang pagtulong sa mga nangangailangan nating mga kababayan, ay ang pagpo-promote sa bago niyang kanta na Para Lang Sa'yo. Ito'y unang pinasikat ni Ice Sigera at binigyan nga ni Ronnie Liang ng ibang atake. Mapapakinggan na ito sa mga digital music platforms at idudonate ng binata ang kikitain ng bago niyang kanta sa itinatag niyang Project Ngiti Foundation
Foundation na nagbibigay tulong sa pagpapasurgery ng mga batang may bingot. Samantala, diretsyong nabanggit ni Tom Rodriguez na naisip din niyang sakta ng sarili para mawala na sa mundo ng gitna ng kinaharap niyang mga pagsubok at problema. Dumaan ang Kapuso actor sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay simula nang maghiwalay sila ng kanyang ex-wife na si Carla Abiliana. Sa panayam kay Tom Rodriguez ng Fast Talk with Boy Abunda noong March 18, nabanggit niya ang tungkol sa mga pinagdaanan niyang challenges nang magtungo siya sa Amerika at manirahan doon ng ilang taon. Hindi rin nahiya ang Kapuso star na amining napakaraming beses siyang umiyak, lalo na kapag nakita niyang nag-alala na ng sobra ang kanyang nanay. Samantala, maraming masaya at na-excite sa muling pagkita ng dating magjowa na sina Julia Barreto at Joshua Garcia. Nangyari ang reunion ng dalawang kapamilya stars nitong Sabado, March 16 sa pasurpresang tribute party para sa kanilang tatay-tatayan na si Johnny Manahan o Mr. M. Natuwa ang mga loyal at diehard fans ng Diyos Lia Love Team nang makita ang mga litrato at video ng dating magkarelasyon na kuha sa nasabing event na dinaluhan din ng iba pang star magic artists at mga artistang malapit kay Mr. M. Mapapanood ang isang video na kumalat sa social media kung saan makikita nga si Julia Barreto na kausap ang dating presidente ng ABS-CBN na si Charo Santos Concio. Habang nagchichikahan ang dalawa ay napadaan naman sa gilid ang ex-boyfriend ni Julia na si Joshua. Tumigil naman ang binata at nag-greet sa dalaga. Nauna rito, ispati din si Julia Barreto sa pa-surprise tribute party kay Mr. M na kachikahan ang kanyang tiyahin na si Claudine Barreto. Isang patunay na talagang magkasundo na ang dalawang aktres matapos masangkot noon sa malaking kontrobersiya na naging dahilan para magkalamat ang kanilang pagiging magtita. Nag-viral din ang short video mula pa rin sa nasabing event ang pagbibiso, pagyakap at pagtatawanan ni Julia Barreto at Bia Alonso na naka-issue rin noon dahil kay Gerald Anderson. Si Bia ang ex-girlfriend ni Gerald na super happy na ngayon sa current jowa niyang si Julia, habang si Joshua naman ay maligaya na rin sa Filipino-French golfer na si Elements VJ. Samantala, empowering at talaga namang girl power ang bagong milestone ng binansagang Nations Girl Group na BINI, kasabay ang pagdiriwang niya ng Women's Month. Gumawa sila ng kasaysayan matapos kilalanin bilang P-pop group with most monthly listeners on Spotify. Sa kasalukuyan, mayroon silang mahigit 1.4 million listeners kada buwan. Ang masayang balita ay proud ding ibinandira ng isa sa miyembro ng BINI na si Mika Lim. Sa kanyang post, lubos niyang pinasalamatan ng lahat ng sumusuporta sa kanilang grupo. Ang BINI ay sinundan ng Pinoy pop sensation na SB19 na may 1.3 million listeners. Maliban pa riyan, ang BINI rin ang kauna-unang P-pop girl group na nakaabot ng 1 million mark sa Spotify. Nakuha nila ang makasayang achievement matapos nilang ilabas ang latest album na pinamagatang Tala-Arawan. Samantala, hindi man diretsahang binanggit ni Marian Rivera, mukhang hindi pa sila payag ni Dingdong Dantes na mag-aartista ang dalawa nilang anak. Natanong kasi ang primetime queen sa isang event kung okay siya sa possibility na makatrabaho sina Zia at Sixto Dantes sa kanyang future projects. Ayon kay Marian, mas gusto muna nilang bigyan ng privacy ang mga bata bilang proteksyon rin sa kanyang outside forces. Samantala, abangers na mga fans ng wifey ni Dingdong Dantes sa pagbabalik niya sa primetime sa pamamagitan ng upcoming Jimmy series na My Guardian Angel, kung saan makakatambal niya si Gabby Concepcion. Ito ang first time na magkakatrabaho sina Marian at Gabby sa isang family drama na magsisimula na sa darating na April. Gaganap namang anak ni Marian at Gabby Concepcion ng My Guardian Angel ang Sparkle child star at isa sa mga bibida sa Voltes 5 legacy na si Rafael. Inamin din ni Marian na totoong extra careful na siya sa pagpili ng mga projects. Dito sa bago niyang programa, gaganap siya bilang isang alien. Ayon pa sa Celebrity Mom, siguradong mag-enjoy at marirelate sa My Guardian Angel sina Zia at Sixto. Kayo, ano ang masabi nyo na mapapanood na raw ang It's Showtime sa GMA7 ngayong Lunes? I-comment na kung excited na ba kayo dito kung totoong mapapanood na sila sa Kapuso Network, at huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel.